We should all probably improve our skills in communication, lalo na sa ewan kahit sa kaibigan mo. Ever since pandemic kasi napansin ko, ako lang lagi nag-reach out sa mga kaibigan ko and feeling ko tuloy istorbo ako and struggle na minsan. Kahit yung mga best friends ko ngayon, ako una laging nag-reach out. Tapos may ilan sa kanila, well, isa sa kanila, na kapag nag-reach out, takes 3 to 5 business days for them to reply back. And gets ko naman na lahat tayo busy. Pero alam mo yung konting quick hello lang. And this is not be acting entitled. It's the fact that madaling mag-reply lalo na in the digital age. Lahat tayo busy, pero it's just that alam mo yung nauuna pa yung post nila kaysa magbasa ng message. And iba yung ano eh, kahit na mag-reply ka man lang saglit ng busy ako hindi muna magre-reply. Walang ganun, legit ignored. And kahit na sabihin nating low maintenance yung mga kaibigan, na proud ako at proud din yung mga ibang kaibigan na very low maintenance sila. Iba yung low maintenance friendships versus wala nang effort at all to maintain friendships, 'di ba? Kaya ang naisip ko tuloy, busy ka ba talaga o ayaw mo lang akong kausapin? Is this your way of what? Ghosting me? Kung ayaw mo makipagkaibigan, edi just say so. I, I'll set you free. We're all emotionally mature. We're all adults here. And I also understand that we don't owe any explanation to anyone. Pero iba yun sa may pinagsamahan naman kayo eh. Kapag ginost mo isang tao, lalo na sa fact na ang lalim ng friendship nyo, na talagang binuhos nyo ang luha at sikreto nyo sa isa't isa, tapos bigla mong iwanan ng ganun, iba naman yun. Ang sakit nun. Be emotionally mature. Be sensitive. Na, pinagsamahan kayo. And, bastos na kasi yun eh. At least give them some closure. Kasi kapag iniwanan mo sila sa ere ng ganun, they will be left to wonder what they did wrong. Sisisihin nila sarili nila. Kahit naman ikaw yung may problema at hindi sila. Ma at maiisip nila kung saan silang kamali, kung may nasabi ba silang mali. At dahil may ganun silang pag-iisip, baka alam mo yun, they will carry that into future friendships. At kung isipin mo on a ano ba, global scale, hindi, on a country-wide scale, o kaya sabihin natin in a region-wide scale, kung may mga taong takot na makipag-communicate and double or parang nag-hesitate na mag-reach out, di lahat na tayo hindi na talaga mag-reach out. Binabaliwala na natin yung friendships. Kaya nga may worldwide epidemic of loneliness na yata. Kahit sa Pilipinas na kilala bilang friendly na tao, hindi na tayo masyadong pansin mo na hindi na tayo masyadong ganun ka-tight. Hindi na natin masyadong naasikaso friendship natin. And parang flimsy excuse or pathetic excuse minsan ang work and busyness. Kasi yung nga, in a digital age, quick chat lang ng hello o kahit over the weekend or kahit yung nga, konting reply na hindi ako makasagot inuulit ko ever since pandemic, nawala na tayo ng pakialam. Ilang-ilan sa atin naging emotionally stunted. Lahat ng mga course qualities natin lumala. Na wala na tayo ng gana mag-improve in any of our other skills. Guilty din naman ako dito. Siguro counterpoint sa sinasabi ko baka naman kasi napakalalim ng gusto ko ikwento na wala naman kasi talagang time yung tao para mag-reply sa mga ganyan. At paano nga kung totoong legit busy siya? Okay, sige. Sa ganun, sitwasyon, pwede na nga naman sila mag-reply na wala akong time para dyan, hindi yung parang ghost lang. At ito yung mga may na-encounter kasi ako sa, well, ngayong ex-friend ko na,
Nagsimula naman siya sa katuwaan na puro ano lang, random tidbits about my life na that could that could warrant a reply. Kahit katuwaan lang din na reply. Pero hindi niya ginagawa. Tsaka ano siya, 3 months ako na puro ako chat lang ng mga quick bite size na ano lang ah. Ito yung mga quick katuwaang chat like pwede kang mag-react ng kahit hahaman lang. O kaya, ewan, basta mag-react ka, magsalita ka ng kung ano. 3 months akong ganun, walang reply. E di, ano, naiwanan ako sa ere, tinanggap ko na. Hindi na siya interesado na kausapin ako. Tsaka kasi minsan nahuhuli ko eh. Ikaw, kung nahuli mo ba kaibigan mo na ayaw mag-reply sa'yo, talagang matipid mag-reply sa'yo, pero nahuli mong madalas yung chat niya sa iba niyang kaibigan, eh di anong maiisip mo nun? Na hindi siya interesado na kausapin ka? Na siguro maiisip mo din if if you are the type of person to feel insecure, maiisip mo na hindi ka na belong sa social circles niya and therefore they moved on. And maiisip mo na sana man lang nagkaroon siya ng courage or audacity for them to say na yun nga, naka-move on na sila. Instead, you are left hanging, hoping for the time na magkaroon sila ng time na mag-reply para sa'yo. To be fair, siguro ako lang yung tipong tao na very sensitive kapag may lack of communication. Kasi para sa akin, communication means you respect someone, you care about them. Communication ba ay part ng love language? Basta yun, di ba may acts of service, tapos yung gifting ba yun? Anyway, ayun, kaya kapag may lack of communication, ibig sabihin, ang dating sa akin, you don't respect me enough to continue this relationship, this friendship, and hindi ako worth ng time mo, yun yung dating din sa akin. Puro lang ako ang mangyayari, I will always if you don't talk to me, I will always second guess your thoughts. Eh, di mo naman mahuhuli eh. Meron na, sure, context clues and body language and all that. Ang nasa, specifically chat, hindi ko mababasa yun sa chat. And sa lack of replies. Nakakalungkot lang kasi kapag naisip ko yung matatamis naming alaala nitong mga kaibigan ko na hindi na ako masyadong kinakausap, naalala ko yung mga katuwaan namin, kaya na yung mga panahong bata pa kami na wala kaming problema, na punong-puno ng pangarap, ang lumalabas sa bibig namin na halos tumatawa kami ng ilang, di namin namamalayan yung paglipas ng oras sa katuwaan namin. At naalala ko yung malalakas naming tawa na parang music sa hangin. At kapag mag-isa ako na nakaupo sa jeep at tumadaan yung 7-Eleven, may kwento doon at naalala ko sila. Pag nasa ilalim ako ng street lamps na yung mapundi, naalala ko na doon kami naglalaro dati sa ilalim nun. Naalala ko sila at ang mga malulungkot nilang kwento sa tuwing kumakain ako ng sopas o lugaw. Kasi doon namin nalalabas yung mga hinanakit namin sa harap ng mainit na sabaw. Pag nasa lawa ako at nararamdaman ko yung mainit, yung preskong sakto lang na ihip ng hangin. Naalala ko yung mga naalala ko nakatabi ko sila na nakatingin sila sa direksyon ng syudad at sinasabi nila kung saan nila dadalhin ang buhay nila. Gusto nilang mangarap kung saan sila madadala ng buhay. Siguro ayaw na nila ako kausapin dahil nahihiya sila dahil hindi pa rin nila nakakamit mga pangarap nila at nararamdaman nilang ligaw pa rin sila. Pero pero kung kausapin man nila ako, nandito ako para sa kanila. Pupunta ako sa tabi nila at ipapaalala ko sa kanila na walang nagbago, na kaibigan mo pa rin ako, na tapos maghahain ako ng sopas o lugaw tulad ng dati just to comfort them. At sa mga kaibigan na nakamit nga nila pangarap nila, dahil ba ayaw nila kumausap na ng mga tao sa kanilang nakaraan ay dahil hindi na nila mismo makilala
ang sarili nila, na marami na silang sinakripisyo para makamit yung gano'ng klaseng buhay, kaya ayaw na nila ulit paalala yung dati? O gusto lang talaga nila mag-move on dahil dahil ang daming masasamang din talagang ala-ala ang kabataan nila. Gusto na nilang kalimutan ang kanilang nakaraan, and unfortunately kasama dun yung mga dati nilang kaibigan, yung mga nakasama nila noon. Hmm.